desperate attempt na yan, Admar. They don't have the numbers. Kaya gumagawa sila ng mga paraan. Abilino versus Quinco is not an appropriate case in this particular situation because in that case, in fact, wala ngang sinabi ng Constitution under the 1935 Constitution. It does not state na kailangan yung Senate President must be elected by all the members of the Senate. Yung word all. Now, yung two-thirds naman to convict and impeach official. Sabi naman ng Constitution, two-thirds of all its members. So nandiyan palagi ang word na all. Na kung all ang denominator niyan is 24. Hindi yan mati-change. Bakit para bang may mga attempts talaga na pinipigilan? Dapat sana hindi sa labas ng Senado yung gagawing investigasyon. Dahil nga mahigpit yung security po doon, tsaka pinapa-work from home yung mga tao, mga empleyado. Kaya nagkakaroon po ng mga ganitong mga investigation na sana ay doon mismo sa loob. Pero nakikita po, anong tingin po ninyo? Bakit may mga attempts na talagang pinipigilan itong hearing ng Blue Ribbon? Jade, alam mo na ang rason nito eh. You've been a witness, you have seen it, you have felt it. Nakita natin talaga, this is not new to us. That, alam natin talaga, masakit ito dahil, tanong mo kung anong rason? Because they're afraid of the truth. Maybe the truth will destroy them. Attorney, maayong hapon. May mundag. May bundag, Admar, Idol Admar. Opo, dito tayo sa usapin naman po, Attorney, na parang meron silang mga suggestion, lalo na yung nasa House Prosecution, na parang ano ba ang tingin mo rito? Yung gusto nila na ibaba, yung mga hindi payagan na bumoto, yung mga hindi dadalo sa impeachment trial naman po yung pag-uusapan natin. Yung iba din nagsuggest na sundin daw yung botohan na nangyari sa Avellino versus Cuenco para dito nga po sa impeachment trial po na ito na hindi na masusunod yung two-thirds nito. Bababaan daw ang threshold nito. Attorney, na masasabi niyo po rito? Desperate attempt na yan, Admar. They don't have the numbers. Kaya gumagawa sila ng mga paraan. Avellino versus Cuenco is not an appropriate case in this particular situation because in that case, in fact, wala ngang sinabi ng Constitution under the 1935 Constitution. It does not state na kailangan yung Senate President must be elected by all the members of the Senate. Yung word all. Now, yung two-thirds naman to convict and impeach official. Sabi naman ng Constitution, two-thirds of all its members. So nandiyan palagi ang word na all. Na kung all ang denominator niyan is 24. Hindi yan mati-change. Opo. Attorney, kayo po ba'y nanghihinayang na wala pong kumu-question dito nga po sa nangyari ngayon dyan sa Senado kung sino nga ba yung lehitimo, sino yung bastardo na faction, Attorney? Dapat nga, ang mag-question dyan yung, di ba, mayroon mang nag-question dyan apparently in favor of the Gatchalian Bloc. Unfortunately, it was dismissed with the Supreme Court for lack of standing. So, ang Cayetano Bloc should not question it because nandiyan naman ang Constitution sa kanila. The Constitution says the Senate President shall be elected by the majority of all the members of the Senate. So 13 senators elected Senator Cayetano. Therefore,
he has the constitutional mandate to become the Senate President. Opo, kasi So hindi sila ang basta. Opo, meron kasing mangyayari din pong special session, pero kumbaga parang kakaiba ito sa nakasanayan na special session ay pinapatawag ng Pangulo dahil malimit lang itong pinapatawag pag may pinaka-urgent talaga, no, na dapat na maipasang batas, lalo na yung pagpupondo sa panahon ng emerhensiya, kagaya po noong panahon ng pandemya nung may kailangang ipasang batas, no, Bayanihan Act yung tawag doon dati. Pero ito nga po, though malinaw ba sa Constitution or sa batas natin kung hanggang saan lang sasaklaw yung special session, attorney? Urgent matters, sabi yan. Under the Constitution, the President may call at any time Congress to a special session to address urgent matters or emergency concerns that need immediate legislative action. I don't know kung how they will define urgent matter. At marami ang posibleng mangyari kahit hindi nakasaad doon sa kanyang proclamation, attorney. Kahit na yung reorganization, hindi mapipigilan dito po sa special session na ito, attorney. Well, let us cross the bridge, we'll get there. Call yan ng Congress, ng Senate. Ang isa din sa Don't know possible what na they are- problem what dyan, they- sino yung magpe-preside, attorney, ng special session? Problema na yan. Admar, talagang malikot talaga yung utak mo. Kailangan ko dyan sa Senate na Admar para magka-problema sila. Attorney, siguro bilang panghuli, mensahe niyo po sa ating mga kababayang nakamasid po rito na sa mga kaganapan ngayon, ang dami na nating kinakaharap na problemang panloob, panlabas. Ano na lang po yung may papayo niyo po sa mga Pilipinong nakatutok din sa mga ganitong klaseng issue po, attorney? Ito lang masasabi ko, we should hope and pray because those who hope in the Lord shall renew their strength and shall soar on wings like eagles. And we will never grow weary. We run, but we will never grow weary. Hindi tayo mawala ng pag-asa, Admar. May bukas talaga nito. May hangganan talaga itong paghihirap natin. We continue hoping and praying because we will renew our strength in the Lord.